Hello, hello, Gemini Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong July Pera and Career Reading. Alamin natin kung ano po naghihintay sa inyo pagdating sa inyong kaperahan, negosyo, trabaho, kaching-kaching, or projects. But first, mga Gemini, ihanda mo na yung isang tanong ha. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Hintayin niyo po yan. Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, guide us for today. Inhale and exhale. Your cards for the month. Ooh, nice, nice, nice. Siya nga pala mga mahal kong Gemini, maraming salamat po ha sa lahat po ng hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nag-share, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Thank you, thank you, thank you. Hello rin po sa ating mga new subscribers. Welcome po sa ating channel. I-share nyo po yung ating video para po marami pang makapanood nito. And please tulungan nyo ko, do not skip your ads. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang The Hanged Man. Alam mo, kitang-kita ko dito yung kaliwanagan sa isip mo when it comes dun sa mga pagkatenga. Parang ito na yung defining moment para sa iyo, Gemini, na hindi ka na nakahinto, hindi ka na nakatigil dyan at nag-iisip ng paraan. Darating this month yung kalutasan or sagot sa mga tanong mo pagdating sa pera, pagdating sa career, bakit nahinto ito, bakit ang tagal-tagal, bakit nakatenga, ano yung dapat kong gawin, maliliwanagan ka na this month. At ito yung panahon kung saan wala ka ng tenga, wala ka ng aberya, dire-diretso na yung andar mo. Congratulations, okay? Especially here in your core energy, meron kang the Fool card. Si Fool card's all about you. Charging forward on a new territory, a new journey, or a new place. No? Panahon na to para sumubok ka ng bago. Sabi mo, time ko na to. Napag-isip-isipan ko na. Matagal akong natenga. Matagal akong nagmuni-muni para dito. And now, matapang na ako para sumugal sa isang bagong bagay. Parang sabi mo, kung time ko na, igagrab ko ito. Hindi ko papalagpasin. I will make sure na brave enough ako ngayon para kunin siya or abutin siya. No? So congratulations, the time is now para subukan yung mga bagong bagay. Halimbawa, ngayong buwan mo balak subukan na mag-online shop or mag-work from home or mag-VA or balak mo nang subukan itayo yung ganyang negosyo, di ba? So panahon to na susubok ka ng mga bagong bagay na noon kinakatakutan mo, pero dahil ngayon parang feeling mo, gets ko na kung paano siya gagawin, matapang na ako now, kitang-kita ko na kung ano yung dapat kong malaman, ipopush mo na. Congrats po. Okay? Full card, dalawa nakuha ko, kunin natin. You have the Queen of Cups and the Full card. Siya din. Sabi niya, talagang panahon to para sundin ang tawag ng puso mo. Kung ikaw ay nagnanais talaga na magsimula ng bago, meron kang kakaibang tibok ng puso na parang, gusto ko simulan yun eh. Gusto ko nang itayo to eh. Gusto ko nang alakarin yun eh. Ito yung moment of really acknowledging what your heart feels. At sabi mo, aalagaan ko to, ipapanalo ko to, alam ko dito ako liligaya, dito ako magtatagumpay. May malakas sa kutubang puso pakinggan. Okay, importante yan para sa'yo. So, mga mahal kong Gemini, ano po yung mga pera and career wish ninyo? Meron ka bang wini-wish patungkol sa career, sa projects, sa kaching-kaching? I-comment mo na yan sa baba. Naku, marami na nag-comment sa akin na natupad yung kanilang sinulat. So, comment down below your wish. It will happen to you too. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Ten of Wands. Alam mo, mag-focus ka sa effort na binibigay mo. Siyempre, mag-risk ka pa lang ngayon, di ba? Susubok ka pa lang ng bago, magka-try ka pa lang.
papasok ka pa lang doon sa pintuan ng goal na ito. Pero sinasabihan ka niya na huwag mong katakutan yung responsibilidad. Huwag mong katakutan yung proseso o yung sistema na kailangan mong daanin. Halimbawa, ikaw ay pupunta sa Canada pero ang dami-daming papeles, ang dami-daming permit, kailangan mo pang balikan yung dati mong mga papeles sa dati mong trabaho, ang daming lalakarin, ang daming training and exam na kailangan ipasa. So, ramdam mo agad yung bigat, di ba? Pero sabi dito, yung bigat na yan, essential yan eh. Importante yan for you to be able to get itong nais mo na ito. Kaya wag matakot daanan yung proseso, yung hard work at yung responsibility. Idire-diretso mo lang yan, ituloy mo lang yan, makakaabot ka rin doon sa finish line. At makukuha mo rin yung para sa'yo. Okay? So, do not be afraid to show off or to give it your all. Panahon to para patunayan kay universe, kay God, na talagang seryoso ka doon sa balak mong puntahan. Doon sa kaliwanagan ng isip mo na parang, ito yung proseso, ito yung daan. Gogora ko dyan. I will commit. I will commit to the responsibility to make it happen. 10 of Wands, the 5 of Pentacles. Si 5 of Pentacles, feeling mo abandoned ka. Feeling mo mag-isa ka lang and nobody is helping you. May hardship, may struggle kang nararamdaman. Pero sabi dito, ito yung panahon na hindi ka bibitaw, idiretso mo yan. Para yung bagong simula na nais mo, yung bagong pagkakataon na talagang nilalakad mo, ay magkaroon ng katuparan para sa'yo. Huwag mo laging isipin na mahina ka, hindi ka magaling, hindi ka marunong, mas magaling sila. Do not compare yourself to others. Lalo kang panghihinaan ng ganyan kapag kino-compare mo ang sarili mo sa iba, right? So now, ibangon ang sarili, marami kang paraan na medyo kinakatakutan mo lang ngayon dahil nga feeling mo hindi mo kaya. Pero in reality, kayang-kaya mo. Just persevere and charge forward. Makakalagpas ka rin sa mahirap na parte na yan at makakaabante ka rin. Okay? Have that in your mind today. So, mga Gemini, kwentuhan time tayo, no? Ano ba yung mga childhood dream mo na akala mo ng bata ka, ito yung gustong-gusto mong trabaho versus ano yung trabaho mo ngayon? Magkaiba ba? Comment down below po. In the area of what you need, meron kang the King of Swords. Si King of Swords dito, pinapayuhan ka na kailangan daw maliwanag sa isip mo yung gagawin mo ngayon. Kung ano naman tong susugalan mo, kung ano naman tong papasukin mong bagong bagay or bagong lugar na alam mo magpapaangat or magpapadiretso ng buhay mo, kailangan sigurado ka ha. Parehong cards sinasabihan ka. Kailangan maliwanag sa'yo lahat-lahat. Hindi pwedeng, hindi ko alam yan. Ay, saka ko naaalamin pag nandun na ako. No. Kailangan maliwanag lahat ng step para alam mo yung pinapasok mo, alam mo yung kinakailangan sa'yo, at ano ba yung dapat kong asahan doon. Hindi pwedeng magsasayang ka ng oras for something na wala ka namang kasiguraduhan. 'Di ba? Pero sabi dito, kalkuladong risk. Kalkulado in a sense na alam ko susugal ako dito, tatry ko yon, pero kailangan meron akong mapanghawakan. Hindi pwedeng maling akala lang or umaasa lang ako sa bibig ng iba. Kailangan i-confirm ko muna na yung pupuntahan ko doon or gagawin ko doon legit. Totoo. Merong batayan. Realistic. Kumbaga. Okay? So now, kailangan kalkalin. Kung meron ka mga pipirmahan na dokumento or kontrata or meron ka mga interview, training, workshop, galing nga ng pagbasa, galing nga ng aksyon, maging matalino, maging magaling sa pagsasalita, nang sa ganon makuha mo talaga yung ninanais mo mula doon. Okay? King of Swords, the 7 of Wands. Yes. Panahon to have a smart plan of action. Okay? Kung naman tong pinagalaban mo, kung naman tong balak mong ipanalo or isang aksyon na talaga namang desidido ka na. Sabi mo, okay na ako, sure na ako, ilaban ko na to.
Kailangan talaga matalino ang bawat aksyon. Pinag-iisipan, binubuting-ting, dapat na double check mo na para kapag lumaban ka na, wala ka ng ganong kalaking takot. Wala ka ng ganong kalaking mga alalahanin. Kasi everything now ay nakalatag base sa plano. No? So ngayon, Gemini, kung ano man yung plano mong yan na talaga namang ipaglalaban mo ngayon, i-make sure na na-double check lahat-lahat para kapag humakbang, okay na ang lahat. Okay? Importante yan for you. Sabi rin dito, manindigan, alam ko na maraming tao sa paligid mo ang maaaring man-down sa'yo or ipamukha sa'yo na parang they think na hindi mo kaya, they think na hindi para sa'yo yan. So, hayaan mo lang sila. Ipaglaban mo yan at manalig ka na magagawa ko to for me, for my future, and para ipamukha din sa kanila balang araw. No? So, kailangan ibangon mo ang sarili kahit solo ka lang dyan, patunayan mo na kaya mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Pentacles. Meron talagang darating na isang bagong biyaya na talagang dinasal mo din, malapit sa puso mo to, hinangad mo rin to, sayo mo God, kung talagang para sa akin yun, ibigay mo. At heto ka, talagang ingat na ingat ka, takot din, kinakabahan, parang paano ko ba to gagawin? Ano ba yung dapat kong i-action dito? Paano ko to papanindigan? Paano to tatagal sa buhay ko? Paano ako magsasucceed dito? No? Marami kang tanong pero promise, this month meron kang kaliwanagan, a course of action para asikasuhin to. Sabi mo, aking-akin to, hindi ko to sasayangin, ilalarga ko. You have your whole heart bilang angkla mo para mahalin yan at palaguin yan at maging successful yan. Pinapayuhan ka dito, Gemini, na i-prioritize mo kung ano naman tong bagong bagay na ito. Maaring bagong trabaho or bagong sideline or work from home na trabaho or meron kang bagong kapirahan bilang capital for a new endeavor. Kailangan i-prioritize mo, aralin mo, buting-tingin mo. Maaring mag-workshop ka, training, seminar, or kahit sa YouTube, may mga tutorial dyan na makatulong sa iyo para ano yung dapat mong gawin dito sa bagong bagay na ito. Okay? Page of Pentacles, the Nine of Cups. Alam mo na, Gemini, kapag lumalabas to, panahon na for you to make a wish. So go on. Pumikit ka na dyan at i-wish mo na yung wish mo para matupad sa'yo. Okay? So, si Nine of Cups, clarifying our Page of Pentacles, sinasabi dito na i-align mo ang sarili mo doon sa dumarating na biyaya. Kumbaga, salubungin mo siya. Halimbawa, dumating yung tawag from Canada na may slot daw. Merong isang posisyon na posible para sa'yo. Eh ikaw naman takot ka na parang, ayoko na po, sa iba na lang ibigay. Dito na lang ako sa Pilipinas. Sinayang mo yung pagsalubong mo sa blessing. Parang ganyan. So, kung ano yung darating ngayon, alagaan, huwag i-ignore, at tignan kung paano to makakatulay sa ating mga wish. Halimbawa, ang wish mo ay makabili ng bahay. So may darating na trabahong maganda na maaaring makaipon ka para sa bahay. So kukunin mo para maganap to. Parang ganon. Okay? Importante yan para sa'yo. In the area of your near future, meron kang the Page of Swords. Si Page of Swords here, sabi, talagang meron ako narinig na parang kontrata, pipirmahan, may picture taking, may meeting kang aatenan for some of you. Merong update or merong callback, merong second interview or second training, or darating ka na sa next stage kung saan papalapit ka na ng palapit sa isang bagay o sa isang career. Congratulations para po sa inyo. Kaya tinatawag ka to be smart, maging palaban, maging ready every time. Kahit gaano kaaga or ka-late yung call time, pag tinawag ka ng gantong araw, susugod ka. Dahil alam mong kailangan kong magpakitang gilas para makuha ko to. Okay? Sabi rin dito, bantayan ng phone, diyan manggagaling yung tawag, confirmation or go signal para gawin yung isang bagay. Congratulations. Okay? Antabayanan mo mga 11 weeks or 11 months after watching this video, may malaking kaganapan na wala kang ibang choice kundi puntahan,
gawin, asikasuhin dahil magandang bagay yan at ayaw mo siyang masayang or mawaglit sa'yo. Congratulations. Page of Swords, the Six of Pentacles. Yes, ibibigay na sa'yo. Ito yung mga bagay na nilakad mo. Ito yung mga bagay na inasikaso mo ngayon. Kumbaga, yung bunga sa near future ibibigay. Talagang iyong-iyo. Kaya be ready, tumayo ka dyan kapag nandyan na, lumaban ka kapag dumating na, dahil maririnig mo yung good news tungkol sa mga bagay na in-effortan mo. Congratulations, okay? Maaring yung employment nandyan na, yung loan nandyan na, yung lump sum nandyan na, yung retirement money nandyan na, whatever you're trying to wait for, na talagang sabi mo, pag dumating yan, akin yan, darating siya. Congratulations, okay? I-claim mo na yan. In the area of your challenge, meron kang the Two of Pentacles. Alam mo, ngayong buwan na ito, pinapayuhan ka, Gemini, to really have a balanced take. Balancing pananaw pagdating sa iyong kaperahan. Pinapayuhan ka na magtipid, bilhin lamang yung kailangan, gastusan lamang yung kailangan, at yung mga luho or hindi masyadong importante ngayong buwan ay huwag mo nang pagtuunan ng pansin. Ramdam ko dito na kailangan yung pera mo sa mas importanteng bagay. Maaaring may bigla ang bibilhin, may bigla ang gastos na kailangan meron kang nasusubi para meron ka kaagad pambayad or pambili. Especially ngayong buwan na to, mukhang patuloy ang pagtaas ng kuryente, ng bilihin. So make sure na may nakahanda ka dyan. Sabi dito, balansehin din ang oras for the family and job. Baka nauubos ng oras mo sa traffic every day. So make sure na you have a full effort. Full effort para may time ka rin for yourself, for your family, at hindi ka lang nabuburo sa isang trabaho araw-araw, no? Meron ka ring ibang aspeto sa life mo na kailangan din ng atensyon mo. So, balansehin mo lahat ng schedule mo, oras mo, para mapangalagaan mo lahat ng maayos this month. Okay? Page of the Two of Pentacles rather, the Six of Wands. Sabi dito, kung talagang pangarap mong ma-checklist o maabot lahat ng goal mo this month, kailangan balansehin ang buhay para magawa siya. Halimbawa, this month, ikaw ay nagpaplano na sana mapanalunan ko yung ganito, makapagtipid ako, makapag-ipon ako, makabayad ako sa ganito. Marami kang checklist na gusto mong maging victorious ka ngayon. Pero sabi dito, para maging victorious ka, kailangan linisin natin kung ano yung dapat lang nating i-prioritize. Nang sa ganon, sigurado ang tagumpay. Kung masyado kang aligaga sa maraming bagay, marami kang hinahawakan, baka mahirapan kang ipanalo yung iba dyan. So make sure na i-streamline natin yung ating mga ginagawa para sigurado na ipapanalo natin siya kada isa. Okay? Importante yan this month. In your fortune, meron kang wondrous universe, walk in beauty. Sabi dito, mahalin mong buhay mo. Lagi mong tignan na maganda ang lahat, na merong ikagaganda yung bawat sitwasyon, na merong solusyon sa paligid, ang kailangan mo lang ay tignan sa ibang perspektibo. Kailangan mahalin mo ang buhay mo, ang trabaho mo, ang career mo, para ma-appreciate mo siya. At dumoble pa yung positive energy sa mga yan. Okay? In your fortune, meron kang the Judgment card. Si Judgment dito, parang gising na gising ka na. Especially here with the Queen of Cups na parang gets mo na parang, ganto pala. Mali pala yung atake ko. Ito pala yung dapat kong paraan. You are now being enlightened sa mga next action mo. No? Na kung dati naligaw ka, akala mo yun ang tamang paraan, akala mo yun ang tamang direksyon, pero ngayon, gising ka na. Meron ka ng kakaibang paraan sa paghawak ng pera, pananaw pagdating sa pagtahak mo sa iyong career, meron ka nare-realize pagdating sa iyong negosyo na parang ganito ang gawin natin, ganito ang bagong diskarte. You are now really opening up yourself para sa karapat-dapat sa buhay mo this month. Narinig ko rin na parang meron kang pinagdasal, meron kang hiniling
And sabi mo, God, ikaw na bahala. Ito yung gusto ko, ito yung pangarap ko. Susugal na ako ngayon. Tulungan mo ko, gabayan mo ko. You are now putting everything up kay God na parang, sige, gagawin ko lang to. Pero I want you, God, to direct me to the right place, to the right direction. So, napakataas ng spiritual power mo ngayon. Marami sa inyo nakapanaginip ng malinaw or malakas yung intuition mo. You see a lot of signs, a lot of angel numbers. Malaking indikasyon yan na merong message sa'yo. Kaya yakapin, pakinggan. You are also now answering your call, no? Parang may calling ka na noon iniiwasan mo. Pero ngayon sabi mo, sige, haharapin ko na. Kung talagang para sa akin yan, kukunin ko. Parang ganyan. Judgment, the Eight of Cups. Yes. This month, meron ka ng lalayuan na na-realize mong hindi akin. At pupunta ka na talaga sa direksyong para sa'yo. So it's all about you doing the right thing, going to the right direction, and following God, following destiny, following the universe. Kasi parang na-realize mo, katok ako ng katok doon pero walang sumasagot. Pinipilit ko yung isang bagay pero wala talaga. Na-realize mo, ay, baka hindi para sa akin yan. Dito ako sa bagong direksyon, sa bagong journey, sa bagong adventure. At ready ka na ngayon tumayo at matapang na suungin yon. Congratulations. Okay? In your divine messages, meron kang a win-win outcome is forecast. Ano man ang gawin mo daw ngayon, panalo, panalo at panalo ka pa din. No? Kung ano yung choice mo, kung ano yung gagawin mo, expect a win-win outcome for you. Congratulations. In your divine messages, meron kang Ace of Pentacles. Sabi dito, talagang wag sayangin yung biyayang binibigay sa'yo. Kung ano naman tong new job, new opportunity, o baka may magpautang, baka may magbayad ng utang, kung ano man yan, merong bagong biyaya na wag mong i-take for granted. Panahon to for you to be matalino, na huwag nang papaandap-andap or magpakakulong sa iyong stagnancy dyan. Panahon to para patunayan na malakas ka and ready ka to take on this responsibility paabante. Okay? Ace of Pentacles. The Ace of Swords. 1-1. Nako, 1-1 is angel number talaga of new beginning, new door. You're on the right direction. You're on the right path. Talagang merong bagong bagay. Kailangan daw maliwanag sa isip mo kung ano yung halaga ng bagong ito. Para talagang ingatan mo siya at i-carry over mo for a very, very long time. This is the start of a new door. Kaya magalak ka, ma-excite ka, may bagong darating sa'yo. Congratulations, okay? Outcome mo yan, bigyan muna kita ng fortune cards. You have December. O mga Gemini, meron ka bang importanteng okasyon kapag Disyembre? Halimbawa, birthday yan ng kapatid, ng magulang, ng anak, or anniversary. Kung yes po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman, meron po kayong milestone pagdating ng Disyembre. Okay? You also have Vase, Secret Admirer. Hindi man to love reading pero lumalabas na parang meron taong humahanga sa'yo. So, maaring yung taong yan ay mapera, mayaman, baka afam, ganyan. So, make sure na you are open to this admirer. Maaring co-worker or kasamahan sa negosyo, ganyan. You also have handshake. A meeting with a stranger could be important. Sabi ko nga parang panahon to for you na papasok ka sa isang meeting, meron kang mga kakausaping mga bagong tao. Congratulations. Magandang bagay ito. You also have rat, someone working against you behind your back. Meron doon pong taong kumikilos ng patalikod sa'yo. Kailangan maramdaman mo yan at kailangan layuan mo siya. Okay? Ang outcome ni Gemini for July, pera and career, the end card. Yes, talagang may ending na yung isang bagay sa buhay mo. Nagka-transform ka na. Ready ka nang umalis sa mga dapat alisan. At papasok ka na sa isang bagong journey, bagong adventure with a full card here. At alam ng puso mo na panahon na. Panahon na sa pagbabago. Panahon na para sa new door, new chance, new opportunity. At tatahakin mo yon. Pinapayuhan ka dito na kailangan matuto kang mag-adjust, matuto kang maging flexible para swak na swak ka sa kinakailangan sa'yo sa bagong landas na ito. Okay?
End card, the Page of Pentacles. Sabi niya, pag-aralan mo kung ano man tong bago mong gagawin. Hindi pwedeng stock knowledge lang ang gagamitin mo. Kailangan malawak ang isip para magamay mo kung ano yung dapat kong gawin sa mga pagbabagong ito. I-prioritize mo yan, yakapin mo. Magandang blessing to na magpapabago ng chapters ng buhay mo. Okay? Congratulations. So, Gemini, tara na. Sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na dyan. Isipin mo yung one question mo. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the Tower card, the Fool card, and the Nine of Pentacles kasama ang Wheel of Fortune. Isama natin yan. Okay? At the bottom, meron kang the End card. Talagang sinasabihan ka dito, Gemini, na panahon na para sa pagbabago. An ending will start a new beginning. Changes is coming to you. Arcana cards ito, Tower card, Fool card, Wheel of Fortune, and the Death and Rebirth. Sinasabi dito na yung question mo, malaki ang epekto niyan sa buhay mo now. Major development ito, major changes. Okay? Sabi niya, yakapin mo yung pagtatapos ng isang bagay at pumasok ka na sa mga bago. Kailangan yakapin yung changes. Huwag iwasan, huwag puwersahin, huwag pigilan, daanan mo. Dahil meron kang bagong gagawin. Itong bagong ruta na ito ang magbibigay sa iyo ng swerte with the Wheel of Fortune. Dito magbabago yung kapalaran mo for the better sa mga bagong bagay. At dito mo unti-unting aanihin yung magandang buhay. Makapagpundar ka na, makakabili ka ng pangailangan mo, makapag-ipon ka. You are now enjoying the new life. Yung pinagpapaguran mo, inaani mo, nalalasap mo, na-experience mo, no? So, this is really big for you, no? Kaya panahon na para tahakin yung bagong direksyon, bagong bagay, bagong chances for you. All of this is a yes card. Yes, may bago. Yes, tapusin na yung luma and let's go on to the new, successful, and lucky road para sa'yo. Congratulations. Bagong simula, bagong buhay ito. Masaganang buhay in general actually. Congratulations, okay? So Gemini, yan po yung isang tanong, isang sagot ninyo. Ganon din po ang inyong July Pera and Career. Saan po kayo nakaresonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity for today. Thank you, Gemini, for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.